Sa halip na ginhawa, tila kalbaryo ang sinapit ng ilang residenteng lumikas sa Valenzuela City sa evacuation center na kanilang tinutuluyan. Wala nang naisalbang gamit, wala pang kuryente. Si Sheena Torno sa report! Basang-basa sa ulan ang padre de pamilya na si Nino Fernandez nang makarating sa evacuation center sa Valenzuela National High School umaga ng Martes. Bit-bit ang kanyang mga anak at apo, lumikas sila matapos malubog sa baha ang kanilang tahanan. Hindi nito napigilang mapaluha. Tanging rice cooker, maliit na gasol at kaunting damit lang kasi ang kanilang naisalba dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Basta may salba ko lang yung pamilya, mga anak ko. Solo parent ako. Kaya ako lang mag-isang bumuboy sa mga anak ko. Pagod, masakit. Naiyak na lang ako saan. Mahirap. Mag-isa ka lang, siyempre. Sira pa yung bahay ko. Unang-una sa Panginoon, paano, hindi kami pinabayaan. Buhay pa rin kami. Naabutan naman ng SMNI News Team si Aling Cecilia na maaga ring lumikas mula sa kanilang tahanan. Takot at trauma pa rin ang dahilan kung bakit tuwing may kalamidad ay agad silang umaalis, punsod ng mapaminsalang epekto ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Napaiyak na lang ito nang ikwento sa amin kung gaano kahirap ang buhay, lalo na sa panahon ng sakuna. Mahirap po kasi kahit po gamit namin wala. Kahit po TV wala. Hindi alam ko ba paano kayo makakaalis sa ganyan. Hindi ko po namin lipat na po kaming kakayahan. Tumagal po ako, sana mabigyan kami ng tulong nang makaalis kami dyan sa titirahan namin. Sobrang hirap po. Hindi lang paglikas ang naging pagsubok para sa mga residenteng nagtungo sa evacuation center. Bukod sa wala silang naisalbang gamit, mas lalong pinahirap ang kanilang sitwasyon ng kawalan ng kuryente sa loob ng evacuation center. Sa ngayon talagang mahirap kasi yung mga bata mainit. Malamok, makukuha nilang mga sakit sa dengue, lalo sa dengue ngayon. Dahil tag-ulan. Sa Atis Covered Court sa Payatas, Quezon City naman, ay pansamantalang nanuluyan ang mga pamilyang binaha bunsod ng malakas na pagulan dahil sa sama ng panahon. Umaga ng Martes ay nag-ikot si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation center upang alamin ang kalagayan ng mga evacuee. Tuloy-tuloy naman anyang paghahatid ng tulong ng ahensya sa mga residenteng apektado, hindi lang sa Metro Manila kundi sa ibang mga lugar. Handa naman kami na magbigay ng mga augmentation o karagdagang tulong sa mga local government units para mabigyan nila yung mga naging biktima sa kanilang mga lugar. Sa kabila nito, ilang residente naman sa nasabing evacuation center ang naglabas ng sama ng loob habang namamahagi ng ayuda ang DSWD. Hindi naman umano lahat ay nabibigyan ng tulong ng gobyerno, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ang gusto nila talaga mabibigyan yung nakatin. Ilan libo yan hanggang doon sa may Sapphire. Kadami-dami kung pagkakaroon ng tindyan hindi magkakasya. 2 beses kami pinasok kagabi ng tubig. Kagaya na nagpunta yung asawa ko. Kahit paano man na, kahit 2 kilong bigas, 1 kilong bigas, okay na. Wala. Isa lamang si Tatay Pio sa mga residenteng apektado ng baha na nagkwestiyon sa naging paraan ng DSWD na agad namang tinugunan ng ahensya. Samantala naging pahirapan naman sa mga motoristang pagdaan sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City tanghali ng Martes. Sandamakmak na basura at putik ang tumambad sa kalsada matapos humupa ang tubig baha. Naghahakot po kami ng mga basura na nagaling po sa mga baybahay at sa mga palengke po. Sa ngayon po meron kaming dalang 5 dump truck dito para malinis po yung buong kalat po sa Araneta. Iba't ibang plastik at kagamitan ang naanod mula sa mga bahay patungo sa Araneta Avenue. Kahit may mesh fence para harangin ng basura, hindi pa rin napigilan ang pagbara ng mga plastik. Ng mga bahay na malapit dito, tinatapon na rin, pinaanod na nila sa baha yung kalat nila Ganun po, parang nagkulang na po tayo ng disiplina para sa lugar natin. Gumagana naman, sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, ang 71 na pumping station sa Metro Manila. Ang pumping station ay isang makinang nagbobomba ng tubig palabas patungo sa mga ilog, estero o dagat para hindi lumubog sa baha ang mga kalsada at kabahayan. Yun nga lang, medyo nakakabawas po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Yung po mga basura, kanina pong umaga,
yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa, ref, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Panawagan ng MMDA, linisin ang paligid at iwasan ang pagtapon ng basura sa mga daluyan na tubig na siyang dahilan ng pagbabara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM9 News.